niya ay Jahannam khalidan fiha. Dito nakhilap ang ulama, wala siyang kalimang abada. Khalidan fiha, sabi niya, mananatili siya doon sa impyerno, pero walang abada, walang eternally, kasi walang abada. Khalidan fiha, wa ghadiballahu alayhi, at ang galit ng Allah nasa kanya. Manatili siya sa impyerno at ang galit sa kanya ng Allah nandoon. Ang pangatlo, wala'anahu, at ang curse ng Allah nasa kanya, wa'adda lahu adaban adima, at nire-ready sa kanya ng Allah Ta'ala ipapanis siya sa impyerno. Wa'adda lahu, prefer sa kanya ng Allah Ta'ala ipapanis pa sa impyerno. Ganun kasama ang papatay mong kapatid mo. Kaya sabi ng Propeta Muhammad, lazawalad dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Mawala na tong mundo, walang kwenta sa Allah kaysa papatayin mong kapatid mong Muslim. Kaya sabi ni Ibn Umar, habang tinitignan niya yung Kaaba, di ba yung Kaaba holy yan? Nang tinitignan ni Umar ang Kaaba, nadara Ibn Umar yawma ilal bayti, ya'ni al-Kaaba, ilal Kaaba, fakala, ma'a'damaki, ma'a'dama hurmataki, wal mu'min a'damu hurmatan indallahi minki. Sabi ni Umar, sabi niya, habang tinitignan niya ang Kaaba, sino sabi niya ang mas mataas sa'yo regarding sa hurmat, ibig sabihin sa honor na binigay ng Allah Ta'ala. Sabi ni Ibn Umar, anak ni Umar Khattab, sabi niya sa Kaaba, sabi niya, wal mu'minu, ang mu'min, a'damu hurmatan indallah. Ang mu'min, sabi niya, mas mahalaga siya, ang honor niya sa Allah Ta'ala kaysa sa'yo, Kaaba. Because ang blood ng Muslim mas sacred sa sight ng Allah kaysa Kaaba. Pero ini-spill mo pinapatay mo. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qitalul muslim kufrun, kakalabanin mong Islam, man hamala alayna, kung sino magdadala ng sword against us, sabi ng Propeta Muhammad, laysa minna, hindi kasama sa amin. Qitalul muslim kufrun, kakalabanin mong Muslim, kufrun, nakapag-commit ka ng kufr. Wasibabuhu fusuk, inislander mo ang kapatid mo Muslim, nag-commit ka ng fusuk, fasik, rebellious, evil deeds. Ito mga kapatid sa Islam, ang pagmamahalan, al-hubbi fillahi subhanahu wa ta'ala, wa ja'a fi hubbi fillahi subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahalan for the sake of Allah, mga kapatid, tignan yung hadis na to, sobrang ganda. Mu'adh bin Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, ito ay discourse, sabi ng Allah, mutahabbuna fi jalali, ang dalawa na to, sabi ng Allah, nagmamahalan sila for my sake, jalali, meaning for my sake, jalali, meaning sa honor ko. O sabi ng Allah Ta'ala sa majesty ko, ang jalali kasi majesty ko. Sabi ng Allah, nagmamahalan sila for the sake of my majesty, meaning for the sake of Allah. Lahum manabiru, sa yawm al-qiyamah mga kapatid, sa yawm al-qiyamah mga kapatid, lahum manabiru min nurin yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Pagdating nila sa yawm al-qiyamah, because they are loving for the sake of Allah, pagdating nila sa yawm al-qiyamah, papaupuin sila ng Allah Ta'ala sa podium ng life. Manabiru, na napakaliwanag na ilaw. Sa sobrang liwanag ng ilaw na to, yakbituhumun nabiyyuna wasyuhada, kahit mga nabi at mga syuhada, mai-impress sa ganda ng ilaw na to. Subhanallah, loving for the sake of Allah. Ito yung wala, ito yung trust mo sa kapatid mo. Tinatanong ng Propeta Muhammad ang tinatawag ng ghiba. Ano bang alam natin sa ghiba? Ang ghiba translation into English, backbiting. Malghiba. Ang ibig sabihin ng ghiba sa English, backbiting. Tinanong ng mga sahabi kay Propeta Muhammad, ano bang ibig sabihin ng ghiba sa Islam? Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kila ya Rasulullah, mayroon nagtanong pala kay Propeta Muhammad, kila ya Rasulullah, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang riwayat na to si Abu Hurairah, mal ghiba ya Rasulullah, ano yung ghiba, ano yung backbiting ya Rasulullah? Sabi ng Propeta Muhammad, dikruka akaka bima yakrahu, magsasalita ka sa kapatid mo na ayaw naman niya pag-usapan ang sinasabi mo. Meaning mo yung salita ka na, yung salita na yun nakakasakit sa kapatid mo, ayaw niya. Yun ang giba. At tapos wala pa siya doon. Wahuwa ka, iba-iban. Wala siya doon. Sinasalitaan na ayaw na pag-usapan mo siya ng gano'n. Tapos itong lalaki na ito nag-defend siya. Sabi niya, kala ya Rasulullah,
Ara'aita, in kana fihi ma'akul. Yani kadalik. Ya Rasulullah, sabi niya, paano naman ya Rasulullah kung ang sinasabi ko katulad ng ginawa niya? Ginawa niya talaga yung sinasabi ko. Ginawa niya. Nagkwento ko na ganito, na nakita ko siya, ginawa niya talaga. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal wa in kana fihi ma taqul faqad ittabtahu. Kung ang sinasabi mo na ginawa talaga niya, na nakita mo talagang ginawa niya, naggiba ka pa rin sa kanya. Nag-backbite ka pa rin sa kanya. Fa in lam yakun, kung hindi totoo ang sinasabi mo, hindi niya ginawa, fihi ma taqul faqad bahattahu, ikaw ay nag-commit na ng bahat, ibig sabihin namima, nag-commit ka ng slander. Katulad na nadaanan ng Propeta Muhammad, isang grape, kumuha siya ng dahon, habang hindi pa dry, nilagay niya sa taas ng grape. Sabi ng mga sahabi, ya Rasulullah, bakit mo ginagawa yan? Sabi ng Propeta Muhammad, baka tong dahon na to hanggang hindi pa nag-dry, makaka-lesser ng pain na ngayon pinapanis sila ng Allah sa loob ng bibigan. Sabi ng mga sahabi, ya Rasulullah, nag-shirk sila sa Allah. Minal kabair dunub ang ginawa nila, malaking kasalanan. Sabi ng Propeta Muhammad, ang isa sa kanila pag umiihi, hindi naguhugas ng mabuti. Yung pangalawa, yamshi bin namima, yung isa naggagawa ng kwento, nagchichismis. Kaya sa nakita ng Propeta Muhammad sa pag-Isra niya Mi'raj, nakita niya mayroon tao nilalagyan ng bingwit dito, tapos sinihila yung bingwit hanggang mawasak yung ulo niya papunta dito, tapos babalik na naman, lalagyan na ng bingwit. Tinanong niya, man hada? Sino yan? Sabi niya, yan ang umma mo na naggagawa ng namima slander. So lalagyan ng bingwit dito hanggang mawasak ang bibig, babalik na naman mawasak, ganun na lamang. Pero sa kafir, walang masama ang slander, ginagawa pang showbiz business. Kinaboy abunda, labas. Hindi natin pwede tularan ng mga kafir. Sabi siya, walang haram, halal. Ginawang business pa naman ng showbiz na Christopher Min. Subhanallah mga kapatid, ito, ya Rasulullah, nagtanong ang sahabi kay Propeta Muhammad, ya Rasulullah, ayyul islamu afdal, anong pinakamaganda sa Islam? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, kung ang kapatid mo masasave sa kamay mo at bibig mo. Bibig mo at kamay mo, masasave ang kapatid mo sa chismis mo at sa kamay mo, hindi mo siya i-harm. Yun ang ibig sabihin sa Islam. Sabi ng Propeta Muhammad, ida ahabba ahadukum akahu falyu'limhu iyahu. Kung ikaw Muslim, may pagmamahal ka sa kapatid mo Muslim, sabihin mo sa kanya, falyu'limhu iyahu. Sabihin mo, kapatid, mahal kita. Dapat sinasabi mo yun. Ganon sa Islam. Kung mahal mong kapatid mo, i-declare mo sa kanya, kapatid, mahal kita for the sake of Allah. Huwag ka mahiya. Naiiyak ka, baka sabihin bading. Mahal kita for the sake of Allah. Sabihin mo sa kapatid mo. Tapos sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis, ar-rajulu ala dini khalil. Ang lalaki nasa religion ng kaibigan niya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Tignan nyo kung sino kinakaibigan nyo. Di ba meron sayings? Tell me who your friends are, I will tell you who you are. Before ng sayings na to, sinabi na ng Propeta Muhammad, ang tao ay nasa religion ng kaibigan niya. Ibig sabihin, nasa religion ng kaibigan niya. Kung ang kaibigan niya adik, di malabo maging adik. Kung ang kaibigan mahilig magpatawa, di malabo mahilig joker din. Kung ang kaibigan mahilig sa love story, di malabo mahilig. Hindi naman sila maging kaibigan kundi magkasundo ang ugali nilang dalawa eh. Kung ang kaibigan mahilig mang-gimmick, alangan naman sasama ka sa tao mahilig mang-gimmick, ayaw mo sa gimmick. Kaya ka sumasama, parehas ang ugali yung dalawa. Kaya ang recommended sa Islam, makipagkaibigan ka sa mga taong religious na magiging mir'ah, magiging salamin mo. Kasi ang tao, ang nature ng tao, hindi niya alam ang mali pag sarili niya. Akala niya lahat tama ang ginagawa niya. Kailangan niya ng kaibigan na kapatid Muslim, kung may mali siya masabi, kapatid, ang ginawa mo haram. Kasama yan. Parang reflection na salamin sa kanyang kapatid niya, i-check yung mali. Napiliin mong kaibigan mo na religious para maging religious ka rin. Huwag ka makipagkaibigan yung madadala sa kasamaan. Sumama ka sa mga grupo, makaka-increase ng faith mo. Huwag ka sumama sa grupo, makaka-weak ng faith mo. Yun ang ibig sabihin noon, tell me who your friends are and I will tell you. Kaya mga parents sabi niya, sino kaibigan mo? Ang kaibigan mo adik daw. Wala. Sino mga
tatay at saka nanay gusto makipagkaibigan ng anak nila sa adik. Natay, hindi naman ako sasabu. Kaibigan ko, kahit na huwag ka sumama, baka madala ka pa niya eh. Tama yun. Unti-unti. Oo, umpisa, hindi ka nadala. Sabi mo, hindi nga. Unti-unti. Tikman mo na, brother, oh. Sarap. Ano mo masama? Tikman mo lang. Huwag. Galit si Papa. Hindi, tikman mo. Okay. Tagal-tagal. Ang mga tagal-tagal na yun talaga, mapilitan ka na. Brother, tikim lang naman eh. Dito mo nga masisubukan ang lakas ng faith mo. Kung talagang hindi ka ma-addict, kaya mo yan. Tikman mo. Ganyan kagaling ng syaitan. O, titikim ka. Na-addict ka. Hindi kaya. Minsan, yun ang sinasabi ko natin minsan, wag mo i-test ang sarili mo. Parang sinasabi mo, brother, bakit ka pupunta sa disco? Brother, pupunta ka ng disco, masama ba? Sabi ng mga sheikh, masama doon sa disco kasi yan ay part ng mga maasiya. Sa asabila, masamang doon. Hindi, pupunta lang naman ako disco, mag-inom lang ako kape. Coke lang order ko, Coke. Okay, punta ka disco. Finalo mo isip mo, Coke in order mo. Pagdating mo sa disco, lang lahat ang kasama doon, ikaw kape o Coke, ang kasama mo beer. Okay pa rin, Coke ka rin. Nandun ka sa disco, nakita mo sila pin, nakakaya. Kalalaki kong tao, Coke, ininom ko na dito sa disco. Kasi order na ako isang muna, kali lang ako na. O, kali ka na noon. So yun, hindi naman bawal yung talagang kali. Okay. Kasi sa kali, nahiya ka naman, order ka ng Coke, nilapitan ka ng babae. Nadetense ka. Kasi kaya ka ng disco, naghanap ka ng babae. Bakit ka na pupunta sa disco kung di babae hanapin mo? Ngayon ang tanong dito. Pag nag-commit ka ng sin, ang sasabihin mo, kasi weak naman ang tao eh, hindi naman talaga natin mapigilan yan. Ang tanong dito, bakit ka pumunta sa area kung alam mo matitest ang faith mo? Huwag mo itest ang faith mo. Dapat ang Allah nagtitest sa'yo, huwag mo itest ang faith mo. Katulad ng ginawa ni Iblis kay Jesus. Nabasa ko sa Bidaya wa Niha, which is nakuha din yun sa Bible. Sa Bidaya wa Niha, nang nasa taas na ng cliff ng mountain si Jesus Christ, sabi sa kanya ng shaitan, sabi niya, test God. Kung talagang ikaw ay religious for the sight ng God, ikaw ay special sa God, Mustafa, pinili ka ng God, tumalong ka sa mountain na to, at God will save you. Sabi ni Jesus Christ, it is not fit for the slave to test God, but it is God who tests his slave. Meaning, kung tatalon ako, pwede save ako ng God, pero tinitest ko yung God eh. Hindi naman inutos ng God, tatalon ako eh. Kung tatalon mo na ako, yun ang inutos ng God, hindi inutos mo. Kung tatalon ako, parang tinitest ko yung God, si God, tinitest ko, kung mahal mo talaga ako, tatalon muna ako dito. Hindi fit. Sabi ni Jesus Christ, ang slave ng Allah, ititest ang Allah. Dapat ang Allah nagtitest sa slave. Ngayon, hindi fit, papunta ka sa ere, kung alam mo madadala ka, tapos sasabihin mo, weak ang faith ko, pinagbawal nga sa iyo ng Allah ang lumapit sa asabila. Pangit na way. Tapos dumaan ka, pumunta ka sa disco, sabi mo, hindi, inom lang mga ako kape. Tapos nang nadala ka, i-excuse mo, kasi mahina naman talagang tao weak eh. Wakala linsa, aktar siya injadara. Sabi na Allah, ang tao talaga, napakagaling makipag-discuss. Ayan. Ayan yung mga natin mga kapatid. So ano pa? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga companion, sabi niya, binigyan sila ng wa'id, threat ng Propeta Muhammad. Sabi ng Propeta Muhammad, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'din. Sabi ng Propeta Muhammad, after me, pag namatay ako, sabi ng Propeta Muhammad, huwag kayong mag-away mga kapatid sa magkapatid. Ibig sabihin, magpapatayan kayo each other, Muslim and Muslim. Magpuputulan kayo ng ulo, rikab. Yadribu ba'dukum rikaba ba'din. Magpuputulan kayo ng ulo, magpapatayan kayo. So ito yung isang kaya nga sabi ko sa iyo, sabi ng Propeta Muhammad, kung ikaw ay nawalan ng pagmamahal mo, nalungkot ka, isipin mo na wala si Propeta Muhammad, yun ang pinaka-greatest disaster nangyari sa buhay mo. Wala yung anak mo na wala yung nanay mo na wala kaysa kay Propeta Muhammad. Nang si Propeta Muhammad na wala, ang nangyari sa mga umma, nagpapatayan ng umma. Wala ng umma, hindi nila ma-defend ang sarili nila pagdating si Dajjal. Sabi ni Propeta Muhammad, kung nandito ako tutulong sa inyo kay Dajjal. Anong gagawin natin? Sabi ng Propeta Muhammad, dahil wala ako, gawin yung lahat, umiwas kayo kay Dajjal. Magsarili lang tayo, iwas tayo. Pero kung dito si Propeta Muhammad, ipoprotect tayo. Kaya sabi ni Anas ibn Malik, sa time ni Propeta Muhammad dumating sa Madina, ang Madina ay full of lights. Nang namatay si Propeta Muhammad, ang Madina naging full of darkness. Hindi matanggap ng mga sahabat, nag-iisip, nagtatakayul ng mga sahabat, nag-i-imagine ng mga sahabat, minsan nagsasalita na hindi nila alam dahil nang namatay si Propeta Muhammad, hindi nila matanggap na namatay si Propeta Muhammad. Ganong kalaking kawalan si Propeta Muhammad sa umma mga kapatid sa Islam.
Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, kayong magkapatiran, loving for the sake of Allah. Sabi ng Propeta Muhammad, the mustajab dua, yung mustajab na tatanggapin ng Allah, i-accept ng Allah dua ng Allah Ta'ala, tatanggap ng Allah, walang kaduda-duda, yung dua ng kapatid niya sa kapatid niya na ghaib. Ibig sabihin, kung wala yung kapatid mo dito, idudua mo siya, wala siya present, yun ay tatanggapin agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mustajab. Ipipray mo kapatid mo, wala siya dito. May Allah guide him, may Allah protect him, may Allah have mercy upon him. Wala siya dyan, tatanggapin agad ng Allah. Mustajab. Kasi nandyan ang anghel, sasabihin ng Allah, ang anghel, amin, wa alayka aidan, wa bika aidan. Sabi ng anghel, at saka sa'yo, ganun din. Ipipili ka rin ng anghel. Ganun mga kapatid sa Islam. Anong sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa Yawm al-Qiyamah mga kapatid, ang fraternity maliban sa Islam, ito ang sinabi ng Allah Ta'ala. Ang fraternity maliban sa Islam, ito sinabi ng Allah Ta'ala. Al-akhillau yawma idin ba'dukum li ba'din aduwan illa al-muttaqin. Saan surah? Sa suratul Zukhruf. Suratul Zukhruf ayat 67. Sabi ng Allah Ta'ala, al-akhillau, the fraternity, yung brotherhood maliban sa Islam, yawma idin, on that day, meaning the day of resurrection, ba'dukum li ba'din aduwa, they are enemies each other. Kasi pag nakita nilang pag-fraternity nila, not for the sake of Allah, for the sake of Shaitan, dito pa nga lamang sa mundo nagkakaiwanan na eh. May frat ka, tapos nagsuntukan ng tapang-tapang pag marami. Pero pag dalawahan kayo ng brad mo, brad, dalawa na lang tayo, dami ka naman, 10, takbuhan na iyon ka ng brad mo. Kanya mang fraternity. Nag-ihasing ka pa sa Islam, the only fraternity sa buong mundo, nagpapakamatay ang kapatid niya for the sake of kapatid niya. Yan ang ginagawa ng mga kapatid natin ngayon sa mga ibang bansa, sa Iraq, sa Afghanistan, sa Syria, sa Sham, lahat. Biruin mo mga kapatid, sa sobrang pagmamahalan na sa kapatid natin, nahihiya nga tayo eh. Nahihiya tayo, nakakahiya para sa atin. Yung iba sa kanilang mga kapatid, nakita nila lang sa TV, pinapatay ang kapatid na Muslim, tumulo ang luha. Sabi niya, magpapaalam na ako, nay, tay, di ko matanggap anong ginagawa nila sa mga kapatid namin Muslim, sasama na ako doon kasi puprotektahan namin mga kapatid namin babae, ginagahasa, pinapatay ang mga bata. Ganun sila pagmamahal, yun ang tunay na pagmamahal. Hindi mo, inisip nila parang sarili nila. Tayo nagawa natin. Kaya the least we can do is dua. Kung anak kaya natin yun, nandun na tayo ngayon. Diba? The least we can do is dua. Nakita lang nila, pinapatay ang kapatid nila, umiiyak sila, di nila matanggap. Para kasing nakita nila pinapatay ang anak nila. Kasi mahal nga nilang kapatid nila katulad ng pagmamahal sa sarili nila. Kaya inshallah ta'ala mga kapatid, pinaka-weak, pinaka-least na magawa natin sa mga kapatid natin ngayon nagsastruggle dua. Oh Allah help them, oh Allah help them, oh Allah grant them Jannah. Huwag ang gawin natin, ifit na pa natin kapatid natin, masama ganito, tapos kumuha tayo sa mga media. Wow mga kapatid, nasaan nang wala, nasaan nang thika, loyalty mo sa kapatid mo. Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. O kayo mga naniniwala, sabi ng Allah, umiwas kayo sa mga dhan. Ang dhan, yung thinking na masama, conjecture. Inna ba'dad dhan ismum. Ang part ng conjecture, yung thinking mo sa kapatid mo masama, sabi mo mali sila, ganito sila, masama sila. Sabi ng Allah Ta'ala, yan ay ismum, kasalanan. Wala tajassasu, do not spy. Huwag ka mag-spy sa kapatid mo. Kaya lang sa atin napakasakit. Muslim, ini-spy ng Muslim. Subhanallah. Binabayaran, ini-spy ng Muslim. Wala tajassasu, ang liwanag ng sinabi ng Allah. Huwag mong ispy ng kapatid mo. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Huwag kang mag-backbite sa kapatid mo, sabi ng Allah. Ano ba sinabi ng Allah? Nagbigay ang Allah ng analogy. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi mayta. Gusto mo ba, sabi ng Allah, kainin mo? Kaya mo ba, sabi ng Allah, kainin ang laman ng kapatid mong patay? Kaya mo? Laman ng kapatid mo na namatay na, kaya mo kainin? Hindi, magdidiri ka. Fakarihto mo, sabi ng Allah, ayaw mo kainin. Magdidiri ka, kaya iwasan mo mag-backbite sa kapatid mo, iwasan mo mag-thinking ng masama sa kapatid mo, instead ang gawin mo, idua mo yung kapatid mo. Ganyan ang Islam. Kaya dito sa atin, ang galing-galing natin magsalita, masama sa mga kapatid natin, mali sila, ganito. Wala. Subhanallah. Subhanallah.
Kaya sinabi ng Allah Ta'ala, Al-mu'minina wal-mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'din. The believers men and the believers women, they are both awliya, they are friends and helping each other, sabi ng Allah. Yan ang nature. Allah nagsabi. Ya'muruna bil ma'ruf because they order good, ma'ruf, enjoining good. Wa yanhauna 'anil munkar and they forbid munkar. Wa yuqimus salah and they stay together. Join together to establish salah. Wa yu'tuna zakah at nag-establish sila ng zakah. Di ba? Wa yuti'una Allah wa Rasul and they both, Muslim woman and Muslim men, they both obey Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sayarhamullahu innallaha azizun hakim. Sila na to ang makaka-receive ng mercy ng Allah Ta'ala. Sila na to ang makareceive ng Allah. Inna Allah azizun hakim, and verily Allah is the Almighty and the All-Wise. So mga kapatid, remember lang natin ang guidance sa atin ng Allah. Sinabi ng Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Ang Allah Ta'ala ang inyong wali. Maliban sa Allah, wala nang wali ang Muslim. Ibig sabihin ng wali, ang protector natin, ang maintainer natin, ang patroner natin, Allah Ta'ala lamang, wala nang iba. Ang sabi ng Allah, ang the only wali nyo, ang Allah na naglabas sa inyo sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Galing tayo sa kadiliman ng masamang religion of batil, na hindi religion of truth. Ginay tayo ng Allah sa right, napunta tayo ngayon sa Islam. Tapos sabi ng Allah, walladina kafaru awliya'uhum taghut. Ang mga sila kafir, disbeliever, their friends are taghut. Marami explanation ng taghut. Ito ibang topic, napakahaba. Pwede ang pinaka-main, ibig sabihin ng taghut, they are Satan. Ang taghut pwede sa papasok sa leader. Pag ang leader uutos ng masama against sa Allah, party ng taghut yun. Pero kung main taghut ito, yung Satan. Sabi niyo magkatabang taghut ay shayatin, the devils. Bakit? Ang ginagawa ng taghut, as a leader taghut, ang ginagawa na yukhrijunahum minan nuri ila dhulumati. Tatanggalin ka sa light papunta sa dilim. Opposite. Kung Allah, kinuha ka ng Allah sa dilim papunta sa light, ang taghut, nasa light ka na, ibig sabihin, Islam ka na, dadalhin ka sa dilim. Yukhrijuna minan nuri ila dhulumati. Tatanggalin ka sa light, papuntahin ka sa dilim. Ulaika ashabun nar. Sila ang mga companions ng fire. Hum fiha khalidun. They will burn eternally from the hellfire. Saan surah to? Suratul Baqarah, ayat 257. Kaya sabi ng Allah Ta'ala sa isang ayat sa Suratul Ahzab, sabi ng Allah, Huwa alladhi yusalli alaykum wal malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ang Allah Ta'ala siya ang nagsalli. Ay ibig sabihin ng salli, nagpistow ng grace papunta sa inyo. At ang angel also nag-istighfar, nangihingi ng forgiveness sa Allah para sa inyo mga Muslim. Tapos sabi ng Allah ang nag-alis sa inyo galing sa kadiliman papunta sa kalinawagan. At sabi ng Allah, wa kana bil mu'minin rahima. Ang Allah sa mu'min, sa believer, napakapagmamahal, sobra ng pagmamahal ng Allah sa mga believer. Kaya tayo nandito sa Islam. So yun mga kapatid sa Islam, ang lecture natin ngayon, it's about wala, yung pagiging yung trust natin, trust natin sa kapatid natin, yung pagmamahal natin sa kapatid natin, at saka yung bara. Alhamdulillah, inshallah tara naintindihan natin yon, kung saan ang limitation, kung saan tayo nagmamahal sa kapatid natin. Isipin niyo mga kapatid, mamahalin mo ang kapatid mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung nasasaktan sila, nasasaktan ka parati. Yun ang tinatawag na ikram. Ikram, sa iyo, honor mong kapatid mo. Kung ikaw ay nakaupo ka sa loob ng kwarto, may aircon, naisip mo kaya kapatid mo nakaupo, nakahiga rin sa aircon? Kung ikaw nakaupo ka sa sofa na malambot, ang tanong, ang kapatid mo sa sofa rin ba nakahiga? Yun ang dapat ang believer. Ang believer, hindi siya nakakatulog para siyang may fever. Kung ang part ng isang katawan niya may sakit para siyang fever, may fever, hindi nakakatulog. Kung nakita niyang kapatid niya na sa loob ng kapahamakan, hindi siya mapakali. Ang kapatid ko kaya, katulad sa akin, uminom din kaya sila ng coke? Uminom din kaya sila ng ice? Di ba?
Kung hindi, walang pag-iisip mo gano'n, hindi ka real believer. Kasi sarili mo lang minamahal mo. Sabi ng Propeta Muhammad, hindi ka mag-a-attain ng faith hanggang mamahalin mong kapatid mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin nun, kung anong mahal mo sa sarili mo, dapat ganoon din ang wish mo sa kapatid mo. Kung bakit tayo nagdadawa, pwede naman tayo di magtawa eh. Kasi save na tayo, alam na natin ang tama. Nandito na si Religion of Truth. Bakit? Because alam natin ang totoo pag ang kapatid natin na yan namatay at hindi niya napaliwanag sa kanyang kabutihan, siya ay mapupunta sa impyerno at ayaw natin mapunta sa impyerno. Kasi parang sarili natin ayaw natin mapunta sa impyerno. Kaya ginagawa natin to dahil pagmamahal natin sa kapatid natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung ayaw natin mapunta sa impyerno, gagawin din natin ang lahat para hindi rin sila mapunta sa impyerno. Ganon ang pagmamahal. Nararamdaman mo anong nararamdaman ng kapatid mo. Nasasaktan ka. Kung kapatid mo may utang, pinoproblema mo rin kung paano mo siya matutulungan, mababayaran. Kung ang kapatid mo may sakit, binibisita mo, pinipray mo sa Allah. Kung kapatid mo pinapatay, nasasaktan ka para kang namatayan ng kamag-anak. Parang namatayan ka ng sariling anak, nasasaktan ka. Diba? Ganun ang finifeel mo. Ganun ang pagmamahal sa Islam. Ganun ang pagmamahal ng mga sahabi. Kaya mga sahabat kay Abdurrahman ibn Auf at saka si Rabi'a, nang pinagkaibigan sila ng Allah Ta'ala for the sake of Allah ng Propeta Muhammad, pinagginawa silang brotherhood for the sake of Allah. Sabi ni Rabi'a, isa taga-Ansar siya. Si Abdurrahman, dating millionaire sa Makkah, nang nag-Hijra sa Madina dahil wala na siyang pera, naging stranger sa Madina, wala siyang bahay, walang business, nag-start pa lamang siya. Anong sabi sa kanya ni Rabi'a? Sabi niya, Abdurrahman, gusto mo ba? 3 yung asawa ko, sabi niya. Sa 3 asawa ko, kung anong gusto mo sa mga asawa ko sa 3 na yan, itatalak ko, i-divorce ko, ibibigay ko sa'yo. Tapos sabi niya, marami akong pera, mayaman ako, hati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa'yo. Ganun ko ang pagmamahal ko sa'yo for the sake of Allah. Sabi ni Abdurrahman, kapatid, may Allah bless you, hindi ko kailangan ng asawa mo, sa'yo na yung asawa mo, at saka pera mo, hindi ko kailangan dhullu ni alasuk. Sabihin mo lang sa akin, asa ng market, kasi gusto niya mag-business. So nag-business si Abdurrahman ibn Auf, kaya tinatawag sa one of the millionaire of sahabi, sahabat ng Propeta Muhammad. Nag-business siya hanggang nakakuha siya ng pera sa business, nag-asawa siya. At nalaman ng Propeta Muhammad nag-asawa siya, mayroon traces na nag-asawa siya. Hindi niya in-invite ang Propeta Muhammad. Kaya sabi ng mga ulama, itong mga business, kung hindi ka na-invite, huwag ka magalit. Kasi si Propeta Muhammad, may mga time hindi rin siya na-invite eh. Nakikita si Abdurrahman, sabi ng Propeta Muhammad, Abdurrahman, nag-asawa ka? Nami Rasulullah, nang nag-business ako, sabi niya sa market, kumita ako, sabi niya, tapos meron ako pang dori nag-asawa ko. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi kanya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa kanya, awlim walau bisya. Sabi ng Propeta Muhammad, mag-sacrifice ka kahit isang kambing lamang. So, hindi niya in-invite ang Propeta Muhammad, hindi din nagalit ang Propeta Muhammad. Dito sa atin, pag hindi mo in-invite, nagagalit eh. Inshallah ta'ala mga kapatid, yan ang akhlak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah ta'ala. Doa tayo inshallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma arhamna wa walidina ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina yuqatiluna fi sabilik fayaqtuluna fi sabilik wa yuqtaluna fi sabilik. Allahumma adkhilhum jannah ma'a azwajihim wa auladihim. Allahumma dammir a'dahum wa a'daka wa a'da'ana ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit aqdamahum fi sabilik. Allahumma thabbit aqdamahum fi sabilik wa thabbit aqdamina aidan fi sabilik ya arhamar rahimin. Ya Azizu ya Ghaffar. Allahumma adkhilna jannah ma'ahum. Allahumma adkhilna jannah ma'ahum ya arhamar rahimin. Ya Aziz ya Ghaffar, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.